Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sumahod ako and it's only March 31. So sumahod ako kaninang umaga. Pero kagabi nakita ko na yung pera doon sa may altar. Puro siya 100. Ayaw ata iabot ng amo ko sa akin na ang kapal. Puro 100. Pinalabas niya yung amo kong lalaki and pinapalitan. So nung bumalik, 1,000 na buo na yung binigay sa akin. So magkano nga ba yung yung ipapadala ko ngayon or paano ko babudgetin yung sahod ko as a domestic helper dito sa Hong Kong na may utang sa Prime. Putang ina. So, paano ko nga babudgetin? So, yung sahod ko is 4,730. So, minsan ka lang makakakita ng 1,000 na buo dito kasi hindi siya ganun alam mo yung mahirap siyang papalitan kahit saan. 500 karamihan dito ng mga pera. So, pag may 1,000, minsan lang talaga. So, ito yung mukha niya. Ayan. So, itong isa naman iba. 3 bangko dito sa Hong Kong yung nagpo-provide ng pera. Hindi katulad sa Pilipinas na bangkong sentral lang. Dito is yung Shanghai, the Hong Kong and Shanghai Bank. Yung isa is Chartered Bank and yung isa is Standard Chartered Bank and yung isa is Bank of China. So, 3. Kaya iba-iba yung mga kulay ng mga pera dito. 1,000, iba-ibang mukha. Ayan. So, meron ding 20 na bago na parang US dollar yung mukha niya. So, ngayon, paano ko nga ba binabudget yung sahod ko? Kasi, 2,800 ngayon yung bayad ko ngayon sa Prime. So, 2,800. So, halimbawa ito. And then dito, 3,000. So, may 200 na matira. Papadala ko sa mama ko 1,000. So, may 200 doon na natira sa una. So, 200 and then plus 700. So, may 930 na natira. So, yung 930, ito na yung akin. Ito kasing 1,000 sa mama ko is 7,000 to. Budget naman nila sa isang buwan, 1,000, 5,000. And then sa ate ko tsaka kapatid ko, 1,000. So, 6,000. May 1,000 pa akong natira. And then, dito, 900 yung natira sa akin. Ang gagawin ko is yung budget ko neto is tingnan mo, bagong 500 siya. Yung ibang 500, ibang mukha. So, yung gagawin ko sa pera ko is 500 yung iba-budget ko, 100 sa load, and then 400 sa pagkain ko sa day off ko. Ayan. So, sabi ng kaibigan ko, malaki na daw yung 400. Hindi siya malaki para sa akin kasi nga, bumibili pa ako ng tinapay ko kada day off, itlog, and then sabon, shampoo, ganyan. Hindi naman parati. Pero yung shampoo ko, guys, ang tagal ko na ubos. Dumating ako dito June, and then July, binigyan ako ng parents ng amo kong lalaki ng 500 na pera. So, bumili ako ng shampoo, and then 900 ml ba siya or 800? Basta hindi siya 1 ml. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa din siya. So, 10 months minus. So, 9 months ko na siyang ginagamit. And hanggang ngayon, nandun pa. May natira pa siyang ganito. So, ayun lang. Hindi ako nagko-conditioner, kaya hindi ako magastos sa shampoo. Hindi ako nagko-conditioner, shampoo lang ako. And hindi ako nagsusuklay kasi nga mauubos tong buhok ko. Yung kaibigan ko si Jinky, nanonood din siya ng vlog ko, is nagsha-shampoo siya and ang nipis na ng buhok niya. Sabi ko sa kanya, nagsusuklay siya. So sabi ko sa kanya, huwag siyang magsuklay kasi nga lagas talaga yan. Kamay-kamay lang yung gamit ko pag nagsusuklay ako ng buhok ko. And ito, natural na buhok ko na talaga to kasi nga dati rebanded yan. Pero ngayon wala nang reband. Na talaga yan, natural ko na buhok. Curly siya. And then, yung natira naman na 400 sa pera ko is in case of emergency. So, meron akong bayaran sa Shopee ngayon. 3 yung loan ko. Ay, na-paid ko na pala yung sa Shopee ko na loan. 10,000 na ngayon yung pwede kong utangan. So, hindi ko pa siya inuutang. And ang buwan na nun is 1,2. 12 months mo siyang babayaran. So, ang laki din ng tubo. Yung utang ko ngayon sa Shopee, yung escalator is 270 na lang every month kasi last month pa yun, 800 plus, and then binayaran ko. So, meron akong babayaran din sa GCash, yung pautang din ng GCash.
So, meron akong babayaran doon na 700 every month. So, dalawa na lang yung binabayaran ko ngayon every month na bills. And then, yung natira dito is tatabi ko kasi in case na magkulang yung sa bahay is meron pa akong mapupulot. And then, ipunin ko na din yan para makabili ako ng appliances. Meron naman na kami pero gusto ko ng flat screen na TV kasi yung TV namin is yung luma pa. And then matagal na yun, ako pa yung bumili nun nung nagtatrabaho ako when I was 24 years old. Ayun pa yung TV namin. Meron na akong washing doon nung nanalo ako sa sweat dress. Paano ako nanalo sa sweat dress, guys? Hindi ko rin alam. Basta na naginip lang ako ng number. Pero tumataya-taya ako 10-10 lang. And then, biglang sabi ko kasi magbe-birthday ako ng August 14. And then, nag-start akong tumaya August 1. And then, pray ako kay God. Sabi ko, Lord, pang birthday ko lang kasi birthday din ng pamangkin ko. Yun yung pinaka-favorite ko na pamangkin. August 20 siya and ako August 14. Sabi ko, Lord, pang birthday ko lang ngayong August 14. Bigyan mo naman ako ng sign kasi kapag August 14 na and then hindi pa ako nanalo, titigil na ako kakataya. And then August 12, nanaginip talaga ako. Promise yan, totoo, mamatay man. So nananaginip ako. Kausap ko siya, hindi ko alam bakit ko siya kausap. Basta ang boses niya is parang yung sa yung sa The Bible na sa ABS, yung mahaba yung buhok ng nila, 'di ba, ng Jesus nila doon. So ganun yung boses niya. And then sabi niya sa akin, sa mga taga Visayas in Mindanao, alam nila yung sweat dress. So sabi sa akin, 119, sabi niya 119. Tapos tinanong ko pa siya, magkano yung itataya ko? Sabi niya 100. Sabi niya 2:00 mo ng hapon tatayaan. So ang ginawa ko, nagising ako pagkatapos nun. Basta nagising ako. And then, ang ginawa ko, kasi nakakalimutan ko yan eh. Nilagay ko siya ngayon sa cellphone ko. Sinulat ko siya dun 119, 2 p.m. And then, natulog ako uli. Pagising ko, hindi ko na maalala na naginip ako. Ang naalala ko na lang is, may sinulat ako sa cellphone. So, ngayon, tinignan ko and then yun. So, ang nakalagay dun 100. Ang ginawa ko, tinipid ko pa. Nagising ako 10:00 ng umaga. So, ang ginawa ko is, tumaya agad ako sa taga Cebu, nagchat ako, nagbayad ako ng chika. Sabi ko, 119, 2:00 na result yung, 5:00 na result yung tatayaan ko. May 2:00 pa na result pero hindi ako doon tumaya. 5:00 yung sinabi niya sa akin. So 5:00 yung tinayaan ko and ang tinaya ko is 70. 70 yung target and then 10 yung rumble. Tinipid ko pa, sabi sa akin 100 yung itataya. Ngayon yung mga kaibigan ko, sinabihan ko din na tumaya kayo 119, 5:00. Inaya ko. Yung isa sumama, so 20 yung tinaya niya, 10 yung target, and then 10 yung rumble. Yung isa sumama din, so parang 50 ata yung tinaya niya. So, yung sabi ko kasi, yung 30 na itataya ko sa 5:00, pag nakita ko na yung result ng 2:00, ang result ngayon sa 2:00 is 109. So, parang nag-alanganin ako, parang nagsisi ako kasi 119, konti lang yung difference, isang number lang yung naging nadapyas. So, ibig sabihin, feeling ko, hindi na talaga lalabas yung number na 119 ng 5:00. So, hindi ko na ngayon tinaya, yung dapat itataya ko na 30 pa. Pero nakataya na ako ng 70 nung umaga. So, sabi ko, hindi ko natatayaan kahit na 100 yung sinasabi ni God. Tapos biglang hinayaan ko na yun kasi wala na akong wala nang chance kasi nga hindi na inintindi kasi lumabas ng 2:00, 109. So hindi mo na expect na lalabas pa ng 119 same na order 5:00. So hinayaan ko lang, nagsi-cellphone ako. And then biglang hindi ko napansin 5:00 na pala. Chinat ako ng tinayaan ko. Nasabi niya nanalo ka target. Parang bigla akong alam mo yun, yung parang namutla ako na hindi ko maintindihan, tumakbo ko ako kaagad. Sabi ko, nanalo ako, sabi ko ganun. Parang naiiyak ako na hindi pa nagsingkin sa utak ko. And then yung mga kaibigan ko sa online, kasi nga sinabihan ko sila, yung mga taga Cebu, sinabihan ko sila na tumaya, edi nanalo din sila. Edi ngayon sinasabihan nila ako, uy, nanalo tayo, ginagano nila ako. Tapos, ang inano nila, yun nga, nanalo ako, naging
sa GC namin, ang ingay-ingay na, and then ako hindi pa rin makapaniwala, 28,000 yun. So, ayun, pang birthday ko, ang layo na nang narating. So, naka 28,000 ako ng birthday ko, nakabili ako ng 2 cake. Yung dream cake ko talaga nung time na yun is yung nakalimutan ko na, Maxi Mango, yung may nakalimutan ko na kung anong brand yun ng Pinas, yung may sa loob, yung maraming mangga, green yung niya, ano ba yun, nakalimutan ko na, pero mahal siya, nasa 1.5 yung maliit. Yun binili ko, and then Goldilocks, and then naghanda ako, nagluto ako ng bihon, and then tinapay, and then binigyan ko lahat ng mga kapitbahay namin doon sa Manila. So, ganun yung ko. Kaya nagkaroon ako ng washing sa probinsya kasi sabi ko sa mama ko, gusto ko may mapuntahan yung pinanalunan ko. Kaya binilhan niya ako ng washing. And then, binigyan ko sila ng balato. Washing lang yung nabili ko doon sa sa panalo ko. And then, iba pang gamit namin sa bahay. Gusto kong bumili ng aparador pero parang mga nasa 30,000 ata yun. Gusto ko yun kasi dream ko talaga na meron kaming lagayan ng TV. Ayan, kasi puro yung lagayan namin ng TV is yung kawayan lang na ginawa-gawa. So, gusto ko talaga ng kahoy talaga. So, unti-untiin ko yung mga appliances namin sa bahay. And sana, matapos ko siya. So, ganon ngayon yung ginagastusan ko ng pera ko kasi nga may utang na ako and kailangan nating bayaran yung utang. 3,000 talaga yung mapupunta dun. Samantalang dati is buo kong nakukuha yung sahod ko. Pero hindi naman ako nagsisi kasi nga ang inutang ko is may napuntahan naman 150,000 napunta sa sa bahay, and then nakakapagpabaks ako kahapon, nakapagpabaks ako. So, ang dami rin ang nagastos ko doon. And then, nakabili ako ng iPhone na cellphone. So, hindi naman nasayang yung pera na inutang ko. And also, sinisipagan ko naman sa YouTube ko para naman kahit papano is mabawi-bawi ko yung nagastos ko. And then, kapag kasi giver ka, or alam mo yun, hindi ka madamot, bumabalik siya sa'yo, ang gaan lang ng grasya. So, feeling ko, ang gaan lang ng grasya pumasok sa akin. Hindi naman ako so far nahihirapan sa buhay. Kaya ko pa naman, yung alam mo yung walang-wala ka na, pero mamaya meron. And then, meron pang utang sa akin yung kaibigan ko sa Cebu, 3,700, yung isa 4,200, yung isa is 1,100. So, maiipon pa yun and madadagdag ko pa yun sa bahay. Ayan. Yung matitira is titipirin. May 5 day off kami ngayong buwan. So, hindi ako lalabas ngayong Friday, Saturday kasi yung day off ko ngayon kasi may holiday. So, minove ng amo ko kasi aalis siya ng Huwebes. Yun sana yung holiday. Ang gagawin ko is dito lang ako, matutulog lang ako sa bahay. And meron akong nakitang Chinese na restaurant na 2 ulam and isang kanin is 33 yung babayaran mo. So, pipili ka ng ulam, and gusto ko yung broccoli na may shrimp. And then, ang daming ulam na pagpipilian. So, mabubusog na ako nun. And, yun yung bago ko. Kasi dati puro Jollibee ako and hindi ako nabubusog. So, ngayon, mabubusog na ako kasi may nakita ako na talagang ko na ulam, pagkain talaga. So, ayun lang guys. Sana yung sahod nyo is may mapuntahan. And yung mga bago dyan, sana maano nyo na din yung sahod nyo, alam nyo yun, mabudget nyo. Merong nagtanong doon nung nakaraan na sabi niya, nagtataka ako sa mga OFW sa Hong Kong, bakit kayo nangungutang, kulang pa ba yung sahod nyo, maliit pa ba, sabi niya ganun. Yung ate ko nandyan 12 years na siya, hindi siya nangutang, wala siyang asawa, ay wala daw siyang walang pamilya, matandang dalaga na, and then nabash siya, ang daming nagsasabi, pakialaman mo yung buhay mo, wag mong pakialaman yung ibang tao kasi hindi ikaw magbabayad ng utang nila. Totoo naman, yung utang naman na yun is may napuntahan naman yung iba, pinundar nila, maliban na lang sa inutang nila ngayon nasa 50,000, and then biglang paglabas nila ng bangko and then ninakaw sa kanila. May mga ganong issue guys, kaya mag-ingat kayo. Maraming magnanakaw dito, hindi lang mga Pilipino yung sinasabi kasi nila always mga Pilipino yung mga nagnanakaw daw, kapwa Pilipino yung nagnanakaw sa ganyan. Merong mga taga mainland China na pumunta dito ng Hong Kong and then ganyan yung ginagawa mga magnanakaw, kaya ingat kayo. And then kahit yung mga Indian magnanakaw, hindi naman sila yung nang bubukas ng bag, hindi ganun, pero yung mga gamit-gamit is nangunguha din sila, kaya huwag magtiwala, especially kapag pagka-release ng pera sa bangko.
tabi nyo talaga agad. Akin, ginawa ko, nakalagay siya sa sobre, nilagay ko siya dun sa pinakailalim, and tinakpan ko ng mga damit-damit ko. Kaya safe, and then nagumala-ngala pa kami nun. So, ayun lang guys, kung sana mapupunta yung sahod ko as a domestic helper dito sa Hong Kong. And, 12 months ko yung gagawin kasi 12 months ko tong babayaran yung utang ko. Pero sana naman, as long as dalaga naman kasi ako, kaya wala naman akong pinoproblema na may anak akong magkakasakit, ganyan. Pero awa ng Diyos, sana naman wag yung mama ko, yung pamilya ko, wag naman sana silang magka-emergency para hindi masira tong budget ko. So, ayun lang guys. And magkano nga ba yung sahod ko? For 730. Swerte ng mga bago kasi 4.8 na sila. 4.870. Hayahay ang buhay. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.